Ang nakaraan, sa utos ng kanilang prinsipal, muling ipinamalas ng ating bida ang kanyang lakas upang patunayan ito sa mga nag-aalinlangan pangguro. Gamit ang isang mahiwagang cube na magre-record ng kanyang laban, itinakda ang isang pagsubok kung saan siya lamang ang maaaring lumahok, bagamat may kalayaang isama ang kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang isang nayon na winasak ng isang halimaw, isang dragon na naglalabas ng nakakikilabot na lilang aura. Habang naghahanda silang sumabak sa laban, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, isang griffin na may gintong aura ang biglang sumulpot at walang pag-aalinlangang umatake sa dragon. Nagtuos sila sa himpapawid, nagbabagsakan ng malalakas na atake, ngunit sa kabila ng tapang ng griffin, ramdam ng ating bida ang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Maraming kakaibang nilalang ang lumilitaw simula nang siya ay magising. Sa patuloy na laban, bagamat mabangis ang mga pag-atake ng griffin, nananatili pa ring matibay ang dragon. At sa isang iglap, isang napakalakas na pag-atake ang pinakawalan ng dragon patungo sa griffin. Bago pa ito tumama, mabilis na sumingit ang ating bida at sinangga ang atake. Sa isang mabilis na galaw, agad niyang pinaslang ang dragon sa kanyang harapan. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang biglaang pag-atake mula sa likuran ng dumating, isang naglalagablab na apoy na nagmula sa tatlong dragon, na tuluyan itong kinabagsak mula sa himpapawid. Sa galit ng ating bida, agad niyang pinitang ang kanyang aura at buong lakas na sumugod upang harapin ang tatlong dragon. Isa-isa niya itong pinabagsak hanggang sa tuluyan niyang mapuksa ang mga ito. Matapos ang matinding sagupaan, agad niyang hinanap ang griffin. Sa tulong ng kanyang mga kasama, natuntun nila ito, subalit doon nila nadiskubre ang dahilan ng pagsuong nito sa laban. Isang itlog ang mahigpit nitong binantayan at ipinaglaban hanggang sa huling sandali. Dama ang bigat ng sitwasyon, nangako ang ating bida na paprotektahan niya ang itlog, dahilan upang isang huling ngiti ang mamutawi sa labi ng griffin bago ito tuluyang pumanaw. Sa pagpapakita ng paggalang, inilibing nila ito at taos-pusong nagpasalamat sa kabayanihang ipinamalas nito. Sa kanilang pagbabalik sa akademya, agad nilang iniulat ang buong pangyayari. Dahil dito, tuluyan ang inaprobahan ng prinsipal ang kanilang itinatag na samahan, isang pangkat na pinagsasanib ang espada at mahika, na ipinangalan kay Derea bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Gayunpaman, napansin ng prinsipal ang pagkawala ng ating bida. Sa pag-aalinlangan, iniulat ni Ceres na siya ay nagbabantay sa isang itlog na nasa bingit na ng pagbibiyak. At hindi nagkamali ang ating bida. Ilang saglit lamang, unti-unting nabitak ang itlog, at sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang kagilahil-alas at sadyang napakakyut na nilalang. Ang pagpapatuloy, 5 araw ang lumipas mula nang mapuksa ng ating bida ang mga halimaw at mapisa ang itlog. Sa loob ng akademya, makikita ang mga estudyante sa labas, masayang nag-uusap at tila nasa isang kapehan, nagtatamasa ng saglit na katahimikan matapos ang serye ng matitinding laban. Ngunit sa isang sulok, may 3 anino na tila may pinaplano, sina Flem, Derea, at Ceres, na pabulong na nag-uusap. Sa gitna ng kanilang pagninilay-nilay, biglang nagsalita ang ating bida. "Handa na ba kayo?" Agad na tumahimik ang 3. Si Flem ay nakatuon at seryoso, habang si Ceres naman ay hindi maitago ang kasabikan sa kanyang mga mata. Lalo pang lumalim ang kanyang pananabik nang makita niyang may inilabas na basket ang ating bida. Dahan-daang inilapag ito sa lamesa. Kasabay ng kanilang pagtuon ng tingin, unti-unting binuksan ng ating bida ang takip. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanila. Napasinghap si Ceres, napayukom ang kanyang mga kamao, tila hindi mapigilan ang panginginig sa labis na pananabik. Nanlaki ang kanyang mga mata habang minamasdan ang lumabas mula sa loob ng basket, isang maputing nilalang na tila isang bulak. Paglabas ng nilalang, agad nilang napansin ang napakaliit nitong mga itim na paa. Ibinuka nito ang mga pakpak at iginiwang ang buntot na may nakatali pang rosas na ribbon. Isa itong maputing griffin na may mahabang itim na balahibo na animoy mga tenga. Agad itong nagpakyut at tumingin sa kanila, sabay nagpakawala ng mahinang angle habang kumikislap ang mga mata nito. Halos tumibok ng mabilis ang puso ni Ceres sa labis na pagkagigil habang namumula siya sa sobrang kakyutan ng nilalang.
Maging si Flem at ang ating bida ay hindi naiwasang mapangiti sa kanilang nakita. Habang pinagmamasdan nila ang munting nilalang na pilit na pumapaspas, nagwika ang ating bida, ito ang lumabas mula sa itlog, isang baby griffin. Nagpalipat-lipat ang tingin ng ating bida sa kanila, halatang kinakabahan. Kailangan nating paghandaan ito, hindi ko kayang tiisin ang kanyang kakyutan, aniya, waring nahihirapan sa labis na paghanga. Sa halip na sumagot, tanging matamis na ngiti lang ang isinukli ng kanyang mga kaibigan. Samantala, napahawak si Flem sa kanyang baba, waring malalim na nag-iisip, bago tuluyang nagsalita, sa kabila ng pagiging ilang araw pa lang mula ng ipanganak, mukhang matibay ang katawan nito. Ang maliit na griffin ay lumapit kay Ceres na parang naglalambing. Agad naman niya itong hinawakan, at habang marahang hinihimas ang ibaba ng pisngi nito, hindi niya mapigilan ang panggigigil sa labis na kakyutan. Samantala, nagwika ang ating bida, ang ganitong klase ng griffin ay napakabilis mag-develop pagkatapos nitong maipanganak. Kailangan nitong matutong lumipad upang makaiwas sa mga nilalang na maaaring manakit sa kanya. Kapalit nito, matagal bago ito ganap na maging adulto, dagdag pa niya. Tumango si Flem at tumugon, kaya pala. Habang yakap-yakap ni Ceres ang maliit na griffin, napatingin siya kay Derea at nagtanong, nakapagdesisyon ka na ba sa pangalan ng mga maliliit na nilalang? Narinig ito ng ating bida at agad siyang napakunot-noo. Bahagyang nagulat, muli niyang inulit ang sinabi ni Ceres, waring nais tiyakin kung tama ang narinig niya. Napahawak siya sa ulo at napabuntong hininga. Hindi ko pa ito naiisip. Wala pa akong maisip na pangalan, sagot niya nang may bahagyang pagkabalisa. Napakrus niya ang kanyang mga braso at pumikit habang nag-iisip. Hindi talaga ako magaling sa pagpapangalan ng mga bagay, aniya, waring sinusubukang makahanap ng tamang sagot. Dahil ito ay isang griffin, napahinto siya sandali, pilit na hinuhugot mula sa isip ang tamang pangalan. Samantala, nakatingin naman ang kanyang mga kasama, sabik na inaabangan kung anong pangalan ang kanyang ipapangalan sa maliit na nilalang. Maya-maya, sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, bigla niyang nasambit, Gree-Gree at Fon-Fon. Sumimangot naman si Ceres pati na rin ang maliit na griffin, halatang hindi nila nagustuhan ang mungkahing pangalan. Napasimangot rin ang nilalang, tila naiinis sa mga pangalang ibinigay sa kanya. Si Flem naman ay tila natuwa at itinaas pa ang kanyang daliri. Paano kung Gree-Gree? Mungkahi niya. Ang ating bida naman ay agad na sumang-ayon. Oo nga, Gree-Gree. Ngunit halatang asiwa pa rin ang maliit na griffin sa pangalan, waring hindi ito natutuwa. Sa puntong iyon, pinatigil sila ni Ceres at inis na Samabad, sandali lang, pwede ba? Napapikit si Ceres at marahang nagsalita, pwede rin naman sigurong ako ang magmungkahi ng pangalan. Natuwa naman ang ating bida at agad na tumugon, oo naman. Ang maliit na nilalang ay sabik na tumango sa sinabi ni Ceres, waring nasasabik din sa magiging pangalan nito. Tingnan natin, sa tingin ko, ang magandang pangalan ay. Napahinto siya sandali, nag-iisip ng bagay na babagay sa nilalang. Biglang umuungal ang maliit na griffin sa tabi niya, na agad namang ikinagulat ni Ceres. Ngayon ko lang napansin, ang maliit na ito, may kakaibang tunog, hindi ba? Agad naman itong napansin ni Derea, habang si Flem ay nanatiling nakangiti, sabik na inaabangan pa rin ang ipanukalang pangalan ni Ceres. Tama, pagsang-ayon ng ating bida. Kahit para sa isang sanggol, hindi karaniwan ang paggawa nito ng tunog na mo. Napataas ang ulo ni Ceres habang hinahawakan ang kanyang baba, tila malalim na nag-iisip. Base sa kakaibang katangian nito. Bigla siyang napangiti at sigaw niya, Muma. Sa kanyang mungkahing pangalan, agad namang nagliwanag ang mukha ng maliit na griffin. Masaya itong nagtaas pa ng mga kamay, waring nagustuhan ang ipinangalan sa kanya. Paano kung iyon na lang ang pangalan mo? Tanong ni Ceres habang nakangiti. Namangha naman si Derea sa naisip niyang pangalan at kaagad ding sumang-ayon si Flem. Maganda nga iyon. Hindi na nagdalawang isip ang ating bida. Agad niyang kinuha si Moma at mataas itong iniangat. Simula ngayon, Moma ang pangalan mo, at tatawagan ka namin ng ganoon. Napangiti naman ang maliit na griffin at masayang umuungal, Mo. Napapunas naman sa ulo si Ceres at napabuntong hininga, tila nabunutin ng tinik nang makita niyang pumayag ang lahat sa kanyang mungkahing pangalan.
Samantala, si Momo ay bahagyang kinabahan kanina mabuti na lang at binigyan siya ng magandang pangalan. Habang pinagmamasdan ng ating bida si Momo, biglang isang nagliliwanag na paru-paro ang pumailan lang sa paligid. Ang mga pakpak nito ay may malambot na kulay iyan na kumikinang sa sikat ng araw. Agad itong napansin ni Momo, napaangat ang kanyang buntot at umungal ito ng maliit na tunog, waring nabighani sa tanawin. Nang dumaan ang paru-paro sa harapan niya, kumislap ang mga mata ni Momo sa paghanga. Ngunit hindi ito isang ordinaryong paru-paro, ito pala ay isang kristal na paru-paro, isang pambihirang nilalang na may iba't ibang kulay na kumikislap sa bawat galaw nito. Paglagpas ng kristal na paru-paro, bigla na lamang tumalon si Momo mula sa lamesa at mabilis na lumipad upang sundan ito. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakapag-react ang ating bida, napanganga na lamang sila sa kanilang nasaksihan. Samantala, si Momo ay masayang lumulutang sa ere, sinusundan ng paru-paro na parang isang batang sabik sa paglalaro. Asa na ang hindi marunong lumipad? Naiinis na saad ng ating bida, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang buong akala niya, hindi pa kayang lumipad ni Momo. Nataranta naman si Ceres at si Flem, hindi alam kung hahabulin ba nila o hahayaan ang maliit na griffon sa kanyang biglaang pagsasanay sa paglipad. Agad namang naglunsad ng mahika ang ating bida, isang hangin mula sa kanyang mga paa upang mabilis siyang makasunod kay Momo. Habang lumulutang sa ere, sinabi niya, susundan ko muna ito pansamantala. Sa kanyang pagsunod, napansin niyang hindi lang mabilis si Momo, kundi patuloy pa itong lumalayo. Sinusubukan niyang huwag mawala ito sa kanyang paningin, ngunit tila mas lalong lumilipad ng mas mabilis ang maliit na griffon habang hinahabol ang nagliliwanag na paru-paro. Momo, tumigil ka, sigaw ng ating bida, ngunit tila hindi siya naririnig nito. Biglang nag-iba ng direksyon si Momo, mula sa mabilis na pag-angat, bigla itong bumaba. Napansin ito ng ating bida at agad na binago ang kanyang galaw, sinusubukang abutan ang maliit na griffon na patuloy pa rin sa kanyang habulan sa mahiwagang paru-paro. Hindi inaasahan ni Derea ang mabilis na pagkilos ng dalawang mahiwagang nilalang. Ang mga estudyante ay nagulantang sa kanilang pagdaan, namangha sa liksi ng mga ito. Hindi nila matukoy kung anong uri ng nilalang ang dumaan sa kanilang harapan, ang ilan ay natulala, habang ang iba ay hindi agad nakaimik. Agad na kumilos si Derea, hinabol ang mga nilalang na may nakakalat na iritasyon sa kanyang mukha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya napasambit, medyo pahirap ka rin, hindi ba? Muling pumailan lang ang dalawang nilalang sa kalangitan, halos hindi mahadjap ng paningin ng ating bida. Samantala, si Momo ay nanatiling nakatuon ng tingin sa isang paru-paro. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkamangha, tila ba hindi makapaniwala sa ganda ng kanyang nakikita. Ngunit hindi na nakapagtimpi si Derea. Isang iritadong buntong hininga ang pinakawalan niya bago itinataas ang kamay. Panahon na para maging seryoso, aniya, habang unti-unting namuo ang gintong enerhiya sa kanyang palad. Sphere Cage. Malakas niyang sigaw. Sa isang iglap, isang dambuhalang gintong liwanag ang bumalot kay Momo. Ang enerhiyang ito ay paikot-ikot na lumalagablab, bumabalot sa kanyang paligid na parang isang bitag na hindi matatakasan. Napansin ni Momo ang mabilis na paggalaw ng gintong liwanag na bumabakod sa kanya. Napaungol siya, tila kinakabahan at hindi tiyak kung saan ito nagmumula. Ngunit hindi siya nagpatalo, agad siyang pamwesto at naghanda. Sa isang kisap mata, naglabas siya ng kanyang sariling dilaw na kapangyarihan at mabilis na sumugod patungo sa dulo ng Sphere Cage. Sa isang malakas na pagbulusok, winasak niya ito sa isang iglap. Tagumpay niyang nilampasan ang harang ng ating bida. Napanganga si Derea sa bilis ng pangyayari, hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadali itong nadurog. Napabulong siya, hindi maaari. Napalingon si Momo sa kanyang master, at sa kanyang tingin ay may bahid ng pang-aasar. Tila ba isang hamon, isang paanyaya upang siya'y habulin. Samantala, si Derea ay bahagyang napaurong, nakaramdam ng kakaibang kaba. Napahinto ang maliit na griffon nang mapansin nito ang isang bukas na bintana. Masaya itong pinagmasdan sandali bago tuluyang lumipad papunta rito. Samantala, napahawak na lang sa ulo ang ating bida, tila sumasakit na ang kanyang ulo sa sunod-sunod na kalokohan ng kanyang alaga. Hindi niya akalaing magiging ganito kakulit ang griffon na kanyang inaalagaan.
Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sasabihin, isang malakas na angle ang biglang pamunit sa katahimikan. Agad siyang nag-alala at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kanyang alaga. Sa kanyang pagsilip, agad niyang nakita ang maliit na griffon na nakahandusay sa sahig. Mabilis siyang lumapit at may halong pag-aalala niyang tinanong ito, "Ayos ka lang ba?" Dinampot niya ang kanyang alaga, marahang hinawakan at inilo. "Huwag kang masyadong padalos-dalos," wika niya, habang sinusuri kung may natamong pinsala. Samantala, si Momo ay tila hindi pa rin makarecover. Hilo ito mula sa pagkakabangga sa pader, at hanggang ngayon ay umiikot pa rin ang paningin. Napangisi ang ating bida at hindi napigilan ang sarili, sinundot niya ang pisngi ng kanyang alaga, na parang pinapaalala dito ang mga kalokohang ginawa nito. Ngunit bago pa niya mapag-alitan ng tuluyan si Momo, may isang bagay na nakatawag ng kanyang pansin sa dikalayuan. Agad siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kakaibang kulay dugong pula na pintuan, na may nakaukit na mga misteryosong marka. Napatigil siya, napabulong sa sarili, anong klaseng lugar ang napuntahan natin? Hindi na siya nagdalawang isip at agad lumapit upang suriin ito. Marahan niyang hinawakan ang kanyang baba habang nag-iisip ng malalim. Hindi rin nagpahuli si Momo, na kahit hilo pa ay lumapit rin upang tingnan ang kakaibang simbolo. Para sa henerasyong ito ay isang advanced silang magic na pabulong ang ating bida. Habang pinagmamasdan ng mahiwagang marka, habang patuloy niyang sinusuri ito, unti-unting sumiksik sa kanyang isipan ang isang bagay na hindi niya maialis. Ang may kakayahan lang gumamit ng ganitong lebel ng mahika, ay ang aming prinsipal. Nagpatuloy siya sa pagmumuni-muni, ramdam ang bigat ng kanyang natuklasan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit narito ang ganitong uri ng mahiwagang selyo? Napapikit ang ating bida at saglit na nag-isip ng malalim. Maya-maya, bigla siyang nagsalita, "Sa bagay." Kasunod nito, dinagdagan pa niya, "Ano man ang nasa likod ng tatak na ito, kapanapanabik, hindi ba?" Habang sinasabi niya ito, tumingin siya kay Momo, na tila sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Walang pag-aalinlangan, agad niyang inilapat ang kamay sa pintuan. Kahit gaano pa ka-advanced ang mahikang ginamit dito, aniya, habang unti-unting nagliwanag ang kanyang mga kamay, napalibutan ng kumikinang na enerhiya. Nagpatuloy si Daria, isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para lang itong hindi nailok. Isang madilim na silid ang tumambad, napangisi siya sa madaling pagtanggal ng selyo. Agad niyang binuksan ang pintuan ng walang pag-aalinlangan, habang si Momo naman ay mapanuring tumingin sa paligid. Sa pagbukas ni Daria ng pintuan, mayabang niyang sinabi, "Ngayon, malalaman na natin kung ano ang nasa likod nito." Ngunit agad siyang napahinto, nanlaki ang mga mata at natulala sa kanyang nakita. Si Momo naman ay nagtatakang tumingin sa kanyang master, hindi alam kung bakit bigla itong huminto. Dahan-daang napahawak ang ating bida sa kanyang bewang, nakatuon ang tingin sa isang napakalaking espada sa kanyang harapan. Bagaman may iba pang kagamitan sa loob, ang espadang iyon lang ang talagang pumukaw sa kanyang pansin, lalo na't kumikislap ito sa mahinang liwanag. Isang mapang-akit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. "Mukhang may natagpuan akong isang magandang bagay," bulong niya habang palapit sa espada. Naroon ang hindi mapawi-pawing pananabik sa mukha ng ating bida habang pinagmamasdan ang nakasisilaw na espada sa kanyang harapan. Samantala, ang maliit na griffon ay waring nagtataka sa kakaibang kinikilos ng kanyang Panginoon. Isang ningning ng kasabikan ng bumalot sa kanyang mga mata. Sa wakas, nakita rin kita, aniya, puno ng pagkamangha at tuwa. Tila ba matagal na niyang hinahanap ang sandatang ito. Dahan-daang lumapit si Daria, waring inaalala ang isang bagay mula sa kanyang nakaraan. "Akala ko'y hindi na umiiral ang espadang ito sa panahong kasalukuyan," bulong niya sa sarili. Nang siya'y halos abot kamay na ito, lalong nagningning ang kanyang mga mata. "Sa tingin ko, matagal na itong itinago ng akademya," saad niya, mistulang natuklasan ang isang lihim na hindi dapat na ilantad. Agad niyang iniangat ang kanyang mga kamay, handang hawakan ang espada sa kabila ng nag-aalab na pananabik sa kanyang puso. Ngunit sa isang iglap, isang malamig at babaalang tinig ang pamunit sa katahimikan. "Hindi ko gagawin yan kung ako ikaw." Napalingon siya, nagulat sa hindi inaasahang tinig mula sa kanyang likuran.
Napabuntong hininga siya, bahagyang nanlamig nang makilala ang nagmamay-ari ng tinig. Mabuti na lang at ito'y walang iba kundi ang kanilang prinsipal. Dahan-daang lumapit ang prinsipal sa kanya, ang kanyang presensya'y bumalot sa paligid ng kakaibang bigat. Samantala, si Momo ay agad na nagtago sa likuran ng ating bida, waring nakakaramdam ng pangamba. Ikaw pala, prinsipal, saad ng ating bida, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Nang makalapit ang prinsipal, isang malamig na tanong ang bumalot sa hangin. Alam mo ba kung anong espada ang nasa harapan mo? Tumugon naman ang ating bida nang may kasiyahan habang ang dalawa ay pinagmamasdan ito. Wika niya, oo. Nagbago ang ekspresyon ng ating bida at naging seryoso, at binanggit na ito ang War Sword Dola. Napapikit naman ang kanilang prinsipal, hindi inaasahan na alam ng ating bida ang espada na matagal na nakatago. Sumagot ito, tama ka. Tumayo ng diretso ang prinsipal at ipinahayag at idinetalye ang pagkakakilalan nito. Saad niya na, ito ay isa sa 5 espada ng banal na manggugupit, na iniwan ng maalamat na banal na espada 1,000 taon na ang nakalipas. Napakakaunti ang nakakaalam na ang espada na ito ay umiiral pa, at kahit na ang mga miyembro ng Supreme Swordsmanship Society ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na makita ito ng personal. Sa 5 espada ng banal na manggugupit, ang War Sword Dola ay madalas lumalabas sa mga kasaysayan at anekdota tungkol sa banal na espada. Sikat ito sa mga historiador bilang paboritong sandata ng banal na espada. Namangha ang ating bida sa detalyadong pagkakalarawan nito. Saglit siyang napayuko, tila may malalim na iniisip. Biglang bumalot sa kanya ang hiya at di maipaliwanag na kaba. Pinagpawisan siya habang tahimik na nagbulong sa sarili, hindi ko maalala ang lahat ng bagay na iyon. Isang alaala ang muling sumariwa sa kanyang isipan. Tama ang sinabi ng kanilang prinsipal, gumamit nga siya ng 5 pinakamagagandang espada sa kanyang nakaraang buhay, 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa kanyang pagkakaalala, hindi ko sila ibinigay, naisip niya. Napahawak siya sa kanyang bibig, tila nagulat sa sariling alaala. Napakagarbong pangalan, 5 espada ng banal, pero ito lang naman ang aking 5 paboritong espada. Nagpatuloy ang prinsipal, sinasabing isinilid ng maalamat na banal na manggugupit ang 5 espada sa iba't ibang lokasyon bago ang huling laban sa Haring Demonyo. Dagdag pa nito, hindi inaasahan ng sinuman na ang Saint Sword ay isusuko ang 5 banal na espada sa pinakaimportanteng labanan. Hanggang ngayon, nananatili itong isang matagal ng misteryo. Saglit itong napahawak sa kanyang baba, nag-iisip, bago muling nagsalita. Sa mga nagdaang taon, inakala naming ipinasa niya ang kanyang kapangyarihan sa susunod na Sword Saint. Nanlaki ang mata ng ating bida. Mali iyon, bulong niya sa sarili, gulat na gulat. Muli niyang naalala ang nakaraan, kasabay ng kanyang pagsipol, maingat niyang itinabi ang isa sa kanyang mga espada sa isang tagong lugar. Sa isip niya, kung sakaling matalo ako ni Demon King Giranher, hindi nila magagamit ang aking koleksyon para sa kanilang pansariling interes. Nakangisi siyang lumayo sa lugar, iniwan ang kanyang mga espada sa matibay na pananalig na, babalikan ko kayo pagkatapos. Noong huling labanan, balak niyang gamitin ang mahiwagang espada laban kay Giranher, iyon ang dahilan kung bakit niya itinago ang 5. Napayuko siya, halatang may bahid ng inis sa kanyang mukha. Napakuyom ang kanyang mga kamao at bahagyang nanginig. Ang pag-iimbak ng 5 sa magkakahiwalay na lugar ay isang paraan lamang ng pag-iingat, bulong niya, pilit na nilalabanan ang bumabalot na emosyon. Napansin ng prinsipal ang pagkabalisa ng ating bida. Bahagya itong napangiti habang pinagpapawisan at napabuntong hininga, saka tumingin sa kanyang espada. Dahil namatay ako habang itinatago ang mga ito, hindi nasayang ang lahat. Muling binaling ng prinsipal ang kanyang tingin sa espada at marahang nagwika, ang War Sword Dola ay nahukay mula sa isang sinaunang guho. Dahil sa pambihira nitong halaga, matagal na itong lihim na pinamamahalaan ng akademya. Kasabay nito, sinipat niya ang ating bida ng matalim na tingin, tila sinusuri ang kanyang reaksyon. Saan mo nga ba nalaman ang tungkol sa pag-iral ng espada na ito? Lubos itong ikinagulat ni Derek. Hindi niya inasahan ang tanong ng prinsipal. Saglit siyang napahawak sa kanyang batok, nag-iisip ng isasagot. Ngunit biglang pinutol ng prinsipal ang kanyang sasabihin. Napabuntong hininga ito bago muling nagsalita, hindi mo na kailangang gumawa ng dahilan.
Matalim ang tingin nitong binalikan si Derea at nagpatuloy, ang antas mo sa mahika at espada ay hindi pangkaraniwan, anuman ang ating maging batayan. Hindi mahirap isipin na may tinatago kang pambihirang lihim. Nagulat ang ating bida sa sumunod na sinabi ng prinsipal. Wala akong intensyon na ikalat ang iyong sikreto, dagdag nito. Saglit na natahimik si Derea. Ngumiti naman ang prinsipal, isang maliwalas at tapat na ngiti. Ang pagprotekta mo sa akademya at sa mga estudyante ay sapat na para sa akin. Muling sumeryoso ang matanda, ibinaling ang tingin sa espada, at sa mabigat na tinig ay nagbabala kay Derea. Hindi ko nirerekomendang hawakan mo ang war sword Dola. Bahagyang nanikip ang noo ng ating bida at seryosong nagtanong, bakit bawal? Napabuntong hininga ang prinsipal bago sumagot, ang espadang ito ay labis na makapangyarihan. May bumabalot na mahiwagang selyo rito, isang sinaunang pagkakauso. Hanggang ngayon, wala pang nagtagumpay na muling hawakan ito. Marami na ang nagtangka, ngunit lahat sila ay nabigo, ang iba, nagbayad ng malaking halaga sa kanilang kawalang ingat. Sa halip na matakot, isang manipis na ngiti ang sumili sa labi ng ating bida. Kung mahawakan ko ito ng ligtas, maaari ko ba itong hiramin saglit? Tanong niya nang may kumpiyansa. Bago pa makasagot ang prinsipal, itinaas ni Derea ang kamay at inabot ang espada. Napalakas ang boses ng matanda sa pagtatangkang pigilan siya, ngunit huli na. Isang napakalakas na bughaw na enerhiya ang biglang pinakawalan ng espada, halos yumanig ang buong silid. Si Moma, na nakamasid sa gilid, ay agad na nanindig ang balahibo sa tindi ng kapangyarihan na biglang bumalot sa paligid. Napaatras siya, habang ang prinsipal naman ay napilitang ipantakip ang kanyang bisig sa kanyang mga mata upang hindi matangay ng nakakasilaw na liwanag. Sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalakas ang puwersang inilalabas ng espada, pilit nitong itinutulak palayo ang lahat ng nasa silid, kasama na ang prinsipal. Muling napuno ng pag-aalala si Moma para sa kanyang master. Ngunit hindi natinag ang ating bida. Nakatuon lamang siya sa espada, hindi alintana ang nagngangalit na enerhiya. Hindi niya nais ang espada dahil lamang sa kapangyarihan nito. Mas higit sa lahat, nais niyang bawiin ang isang bagay na minsan niyang iniwan. Sa loob-loob niya, ang selyong ito, ako mismo ang naglagay nito noon. Habang patuloy niyang inaabot ang espada, isang matinding dagandong ang umalangaw sa buong silid. Ang hangin ay biglang umikot ng mabilis, at unti-unting bumigat ang presyon sa paligid. At sa wakas, nang mahawakan ni Derea ang espadang minsan nang naging kanya, isang bughaw na enerhiya ang pumulibot sa kanyang kamay, dumadaloy na parang buhay na apoy. Sa sandaling iyon, para bang isang matibay na harang ang biglang nabasag. Mula sa nag-aalab na liwanag, unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ng war sword Dola, isang makinang at makapangyarihang espada, maingat na hinubog ng panahon. Tahimik itong pinagmasdan ng ating bida habang marahang inaangat. Samantala, ang prinsipal ay nanatiling hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Pinagpapawisan siya at tila hindi pa rin makagalaw. Sa wakas, nagawa niyang tanungin ang ating bida, ayos ka lang ba? Dama po naman si Moma sa balikat ng prinsipal, na mukhang hindi pa rin makarecover sa pagkabigla. Napaisip ito at napabulong, paano niya nagawang hawakan iyon nang hindi man lang nasasaktan. Ngunit si Derea ay tahimik lamang, punong-puno ng sigla habang pinag-aaralan ang espada sa kanyang kamay. Sa kanyang isipan, ang protektibong mahika na ito ay hindi yumapekto sa tunay na may-ari ng espada. Marahang tumingin siya sa prinsipal, saka ngumiti ng may kumpiyansa. Iyon ay isang sekreto. Ilang saglit ang lumipas bago sila Derea, Flem, at Ceres ay muling nagtipon. Nanginginig na pinagmasdan ni Flem ang espadang nasa kamay ng ating bida. Hindi siya makapaniwala. Ang espada na ito, masayang inangat muli ni Derea ang war sword Dola. Kumislap ito sa liwanag, na parang sumasagot sa kanyang tinig. Nakangiti niyang sinabi, hindi ko akalaing pagkatapos kong habulin si Moma, siya pa mismo ang magdadala sa akin sa espadang ito. Hindi pa rin makapagsalita si Flem. Masusing pinagmasdan niya ang espada, tila iniisip kung totoo nga ba ang kanyang nakikita. Samantala, masayang sumigaw ang ating bida. Magaling, Moma. Napatingin si Flem kay Derea, at sa wakas, naitanong niya ang gumugulo sa kanyang isipan. Ang espadang iyan, saan mo ito nakuha?
Dagdag pa ni Flem habang nakatitig sa espada, nararamdaman ko ang enerhiya nitong espada, kasing tindi ng mga banal na espada. Sa tinig na puno ng kumpiyansa, sumagot naman ang ating bida. Iniingatan ito ng kataas-taasang lipunan ng mga swordsman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, kumikislap ang espada, animoy sumasayaw ang bughaw na aura sa ibabaw nito. Habang pinagmasdan nilang tatlo ang pambihirang sandata, hindi napigilan ni Ceres na humanga. Wow, siguradong kamangha-manghang espada ito. Saad niya, hindi maitago ang pagkamangha sa kanyang tinig. Si Flem naman ay seryosong nagwika, talagang hindi ito isang bagay na dapat mo lang basta-bastang dalhin kung saan-saan. Habang masaya silang nag-uusap, isang tao ang biglang dumating mula sa kanilang likuran. Hoy! Isang batang babae ang papalapit sa kanila. Mababa ang tindig nito, may matingkad na kulay lila ang buhok, at may madilim na ekspresyon habang tumungo. Lumapit siya at mariing nagtanong. Ikaw ba si Dere? Bago pa man makasagot ang ating bida, biglang naglunsad ng atake ang batang babae. Isang bilog na lilang mahika ang bumuo sa kanyang palad at mabilis na tumilapon patungo kay Dere, isang matinding pagsalakay na dumating sa isang iglap habang siya'y nakaupo pa. Isang bilog na mahika, napamulagat si Dere, hindi agad nakarik sa bilis ng pag-atake. Ang hangin sa paligid ay biglang nagbago, bumigat at pumuno ng presyon. Sa sumunod na sandali, isang espesyal na uri ng mahika ang kumalat sa ere, lilang usok ang pumailanlang, bumalot sa paligid, at sumabog sa isang nakakapanindig balahibong enerhiya. Mabilis na kumilos si Flem at hinatak si Ceres, nag-aalala at sinigaw ang pangalan ni Dere. Agad na tumalon ang ating bida papalayo sa lilang usok na pinakawalan ng batang babae. Pumwesto siya, inihanda ang sarili at tinanong ang babae. Sino ka? Ang batang babae ay ngumiti, inayos ang buhok, at may mahinang tinig na nagpakilala. Ako si Rene Senatbart. Muling nagwika si Rene, ang kanyang tinig ay puno ng nakakakilabot na puwersa. May isang mahalagang bagay akong gustong pag-usapan. Tinutok nito ang hintuturo sa kanyang baba, ang kanyang mata ay kumikislap ng may layunin. Kaya sumama ka sa akin. Itinaas nito ang kanyang kamay at binanggit ang isang pangalan na puno ng misteryo. Balua West Garden. Ang kanyang mga mata ay kulay pula, at ang mga pisngi niya'y mapupula, na may nakakatakot na aura na nakapaligid sa kanya. Nagulat ang ating bida sa pagsilip sa babae, naramdaman ang kakaibang puwersa na bumabalot sa kanya. Muling nagtanong ang ating bida, hindi makapaniwala, ano ang sinabi mo? Habang kumakanta ito, lumalapit sa kanya na may mayanhing hakbang. Tinignan siya ni Rene, nang may kasamahan ng pang-aasar at muling tinanong, talaga bang nakalimutan mo ang totoong pangalan mo? Habang patuloy na lumalapit si Rene, muling binanggit nito ang pangalan ng ating bida, Balua. Ang kanyang mukha ay may mapang-asar na ekspresyon, animoy tinatansya kung anong reaksyon ang makukuha mula sa kanya. Agad na napaisip ang ating bida. Kilala mo ako, sabi niya sa sarili, at may kakayahan kang gumamit ng espesyal na klase ng mahika. Inagmamasdan niya si Rene, na parang sinusukat ang bawat galaw at tiniyak na wala siyang takot. Samantalang si Rene ay sinisipat siya mula sa ibaba, ang kanyang mga mata ay malamlam, puno ng kasiyahan at pang-aasar. Itong taong ito, sambit ng ating bida sa sarili, naguguluhan at nagtataka, talaga bang nasa panahon na ito siya? Sa kabila ng lahat ng iyon, nagdesisyon ang ating bida na magpatuloy. Sa anumang kaso, kailangan kong sumabay dito. Kailangan kong mangalap ng impormasyon, dagdag na bulong niya sa sarili habang tinatapunan ng masamang tingin si Rene, tila may lihim na plano na nabuo sa kanyang isipan. Nagparinig ang ating bida sa kanyang mga kaibigan, naririnig kita, saad ng ating bida kay Rene. Tinawag naman siya ni Ceres, puno ng pag-aalala sa kalagayan ng ating bida. Buti naman, saad ni Rene, habang tumatawa ito at nagpapakyut pa sa ating bida. Buti na iintindihan mo, tugon pa nito sa ating bida, ang kanyang tono ay may halong pang-aasar at kasiyahan. Mahina itong nagsalita, at dagdag pa nito, yan ang inaasahan ko sa legendary magic sword saint. Biglang inagaw ng ating bida ang pagkakataon, pinigilan si Rene, at tinakpan ang bibig nito, sabay wika. Tara na, umalis na tayo. Agad na binitbit ng ating bida si Rene, ang mga kamay nito'y mahigpit na nakakapit sa babae, at sinabi sa mga kasamahan,
antayin niyo ako, sandali lang, babalik agad ako. Makikita na si Rene ay nagpupumiglas, parang isang batang nagtatangkang magpumiglas mula sa pagkakahawak ng ating bida. Mababakas kay Ceres ang sobrang pag-aalala habang lumalayo ang ating bida, Misty si Flem ay hindi mawaglit ang tingin, tila naguguluhan din. Nagbago ang tagpo sa loob ng isang silid-aralan kung saan naroon sina Derea at Rene. Habang naglalakad si Rene, sinabi niya, hindi ginagamit ang silid-aralang ito tuwing tanghali. Sa pagbaba ng hagdan, ikinumpas ni Rene ang kanyang daliri, lumitaw ang mga lilang bilog ng mahika. Agad itong pinagmasdan ni Derea. Napagtanto ng ating bida na isa itong selyong mahika. Bahagyang ibinaba ni Rene ang boses at may kumpiyansang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Gumamit din ako ng mahikang pumipigil sa tunog. Anuman ang pag-usapan natin, walang makakarinig sa labas. Napasimangot ang ating bida, bahagyang napaisip habang pinagmamasdan si Rene. Saad niya, ito ay isang bagay na imposibleng magawa ng isang karaniwang mag-aaral ng mahika. Ang sabay na paggamit ng selyo at pagpigil sa tunog ay isang masalimuot na antas ng mahika. Nang lumapit si Rene sa lamesa, mabilis siyang umupo sa ibabaw nito, nakaharap sa ating bida. Si Derea naman ay nakapamewang, tahimik na naghihintay sa sasabihin ni Rene. Maingat niyang inayos ang kanyang pagkakaupo, naglalabas ng isang malamlam na tingin na may kasamang mapanuksong ngiti habang marahang nilalaro ang hibla ng kanyang buhok. Sa kanyang mahinang, ngunit direktang tinig, sinambit niya, ngayon, pumunta tayo sa pangunahing punto. Subalit, bago pa matapos ang kanyang mga salita, idinagdag niya ang tila palaisipang tawag, muling binansagan ang ating bida bilang, Balua West Garden. Nagbago ang timpla ng hangin nang sumagot ang ating bida, may malamig na himig ang kanyang boses, diretsyong saad niya, bakit mo ako tinatawag sa pangalang iyon? Ako, si Derea, hindi ko kailanman kinilala ang sarili ko bilang Balua. Tigilan mo nga ang pagpapanggap sa puntong ito, saad ni Rene, puno ng pang-aasar sa bawat salita habang sinasabayan ng mapang-asar na ekspresyon. Masaya itong tumingin sa ating bida, at may banayad na ngiti habang muli itong nagsalita. Sa tono ng paghanga at pagninilay, inalala nito ang mga nagawa ng ating bida sa akademya. Espesyal na klase ng mahika at ang sukdulang pamamaraan ng paggamit ng espada, aniya. Isang tao na katulad mo ang may kakayahang mag-mastery sa pareho nito. Isang madilim na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha habang pinapukol niya ito sa ating bida. Bago siya nagsalita, hindi ito umiiral kahit noong nakaraang 1,000 taon. Idinagdag pa niya na may matalim na tingin, maliban na lamang sa maalamat na magic sword saint ng panahong ito. Hindi naman natinag ang ating bida sa kanyang mga sinabi, tumugon siya, sa tingin ko nga, at idinugtong, buhay ka 1,000 taon na ang nakalipas, hindi ba? Tila napahiya si Rene sa mga sinabi ng ating bida, kaya't namula ang kanyang mukha. Inangat niya ang isang daliri malapit sa kanyang bibig bago marahang nagsalita. Tama, kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpatuloy. Bagaman ngayon, nasa estado ako kung saan ang tanging kaluluwa ko lamang ang muling nabuhay. Dagdag pa rito, aniya, nangyari ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kaluluwa ni Rene, ang tunay na may-ari ng katawang ito. Tumugon naman ang ating bida sa isang seryosong tono, na worry pinapahiwatig na nauunawaan niya ang sitwasyon, na parabang, katulad niya rin. Napatawa si Rene habang tinuturo ang ating bida, at masaya niyang winika. Sa wakas, inamin mo rin. Isang madilim na ekspresyon ang dumaan sa mukha ng ating bida bago ito nagsalita. May iilang tao lamang ang nakakakilala sa akin, at may kakayahang gumamit ng isang espesyal na uri ng mahika. Muling inalala ng ating bida ang nakaraan habang pinagmamasdan ng babae sa kanyang harapan. Sinusubukan niyang balikan ang mga alaala upang matukoy kung sino ito. Sa seryosong tinig ay nagtanong siya, ikaw ba ang isa sa mga mahikerong tumulong sa akin papunta sa hari ng demonyo? Napahinto siya sandali, lumalim ang kanyang pag-iisip bago muling nagsalita. O isa ka sa mga guro na nagturo sa akin ng mahika? Umiling si Rene sa kanyang tanong, marahan ngunit tiyak ang sagot. Agad na napamiwang ang ating bida sa narinig, bahagyang nenes ngunit mas nanag ang kanyang pagkausisa. Tahimik siyang nag-isip bago marahang humimas sa kanyang baba. Mayroon bang ibang mga kakilala, na maaaring gumamit ng espesyal na klase ng mahika?
Tanong niya halatang pilit inaabot ang isang malabong alaala. Maya-maya, muling tumingin ang ating bida kay Rene, at may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig ng tanungin. May posibilidad ba, na hindi kita kilala? Sa malamig na tono ay tumugon si Rene sa ating bida. Iyan ay sobrang imposible. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa lamesa, at tumayo ng tuwid sa harapan ng ating bida. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng bigat ng panahon at lihim. Kung iisipin mo, maiintindihan mo, saad ni Rene, na para bang may ipinapaalala. Pinag-krus niya ang kanyang mga braso sa dibdib, saka marahang nagsalita. 1,000 taon na ang nakalipas, para sa isang kaluluwa na nawala ng katawan, ngunit piniling manatili sa mundong ito. Hindi naman nakasagot ang ating bida, tila napako siya sa kanyang kinatatayuan, abala sa pagpaproseso ng mga salitang iyon. Marahang yumuko si Rene, ang matay naglalaman ng kabigatan at isang tila malalim na lihim bago muling nagsalita. Kinakailangan ng tamang antas ng obsesyon. Itinaas ni Rene ang kanyang mga kamay, parang nagpapaliwanag, bago nagpatuloy. Hindi pa ako pwedeng mawala, ganun din para sayo, di ba? Lumalim ang pag-iisip ni Daria, ang kanyang mga matay naglalakbay sa mga alaala ng nakaraan. Tunay nga, aniya sa sarili, ang aking kaluluwa. Napahinto siya saglit, nagbalik tanaw sa mga nangyari bago siya mamatay. Ang aking kaluluwa ay nakatali sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa pagsisisi na hindi kayang iligtas ang sangkatauhan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagtanong ang ating bida. Masasabi mo bang nasa katulad kang sitwasyon? Itinaas ng ating bida ang kamay, ang tinig ay may bahid ng pagpipilit. Walang paraan na ibang tao. Habang si Rene ay nakapamewang, mababakas ang pagkayamot sa kanyang mukha. Tila may bahid ng hindi pagkakasunduan sa mga sinasabi ni Daria. Ang ekspresyon ni Rene ay nagsisilbing pahiwatig na may malalim na dahilan sa likod ng kanyang mga salita. Sa mga salitang iyon, nagdilim ang paligid, at hindi na nakapagtimpi si Rene. Bigla niyang pinakawala ng isang madilim na aura na bumalot sa buong paligid, tila isang alon ng galit na pumapawi sa katahimikan ng lugar. Napatingin si Daria kay Rene, ang mukha ay may halong pagkabigla at kalituhan, naguguluhan pa rin sa tunay na layunin ng babae. Si Rene, na tila nababaliw sa galit, ay nagpalabas ng malakas na bugzo ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang hangin sa paligid ay tila sumabog sa lakas ng kanyang galit. Ito ay isang napakasayang labanan, sigaw niya, ang tinig ay puno ng pagnanasa at puot. Ngunit sinira nila ito. Itinaas ni Rene ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit, habang sinasabi. May mahaba silang buhay, dapat ay buhay pa rin sila. Ang bawat salita ay tila dumadagindong, ang enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas. Tiyak na mahahanap ko sila sa panahong ito. Muling nag-isip si Rene, ang alaala ng 4 na demonyong emperador ay nagbalik sa kanyang isipan. At para sa pagiging mga tauhan ko, ngunit nakikialam pa sa pinakamalaking labanan. Biglang nagbago ang itsura ni Rene. Isang nakakatakot na anyo ang pinalabas niya sa harapan ni Daria. Ang buong lugar ay nanginginig sa lakas ng enerhiyang ibinubuga niya. Sa likuran niya, sumak ang isang dambuhalang dragon, at sa nakakakilabot na boses, sinabi ni Rene. Pagsisisihan nila ito, sa hindi matiis na paghihirap. Ang presensya ni Rene ay tila sumikop sa buong paligid, at sa bawat salita niya, ang hangin ay nagsimulang magbago, nagiging mabigat at puno ng panganib. Napatahimik na lang ang ating bida sa mga pinagsasabi ni Rene. Hindi niya pa rin lubusang maintindihan ang lahat ng ito, ngunit ang pagkaasar sa kanyang mukha ay hindi nakaligtas kay Rene. Ngunit bigla, may isang bagay na nagdulot ng malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Sandali lang, aniya, ang tinig ay nag-iba, parang may nangyaring malaking pagbabago sa kanyang isipan. Nanginginig ang kamay ng ating bida habang tinuturo si Rene. Ikaw ay malamang na. Natigilan siya, ang mga salitang iyon ay nahulog sa kanyang labi, ngunit hindi siya sigurado kung paano ipagpatuloy. Si Rene, bagamat tahimik, ay may madilim na ekspresyon pa rin sa mukha, ang mga mata ay tila nagtatago ng isang lihim. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang presensya ay nagsasalita ng mas malalim na mensahe. Biglang ngumiti si Rene, isang ngiti na puno ng kagalakan at sinabi. Ngayon, nauunawaan mo na.
Nagbago ang ekspresyon ni Rene. Mula sa madilim na mukha, bigla itong nagkaroon ng masaya at nakakatuwang galaw. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa niya, isang pose na tila isang K-pop idol, nakataas ang isang kamay at nagbigay ng peace sign. Tuwang-tuwa ang kanyang mga mata, habang sinasabi, "Ako ang ganap na hari ng demonyo, si Granher." Napamulagat ang ating bida sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Rene. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at hindi pagkakaintindihan. Bigla itong napasigaw. Ang katawan ay nanginginig sa tensyon habang pinagpapawisan. "Ikaw, hindi ka naman ganong klaseng karakter." Habang nagsasalita, inalala ng ating bida ang itsura ni Rene, ang malupit na anyo nito bilang isang malaking dragon, ang aura ng isang hari ng demonyo. Tumigil siya saglit, nag-iisip, bago nagpatuloy. "Ang iyong unang panghalip ay dapat Kami. Kami ang dakila. Ang iyong pananalita ay dapat magarbo." Galit na lumapit ang ating bida kay Rene. "Ikaw pala ang stereotypical na malakas na hari ng demonyo." Nanginginig pa rin ang kanyang boses, ngunit tumitig siya ng matalim kay Rene. Si Rene, bagamat tila wala siyang pakialam, ay nakapikit lang. Tahimik at kalmado, hindi man siya nag-react, isang malamig na aura pa rin ang bumabalot sa kanya. Napahawak na lang sa kanyang mukha ang ating bida, halos mawalan ng lakas habang tinutuklas ang pagkatao ni Rene. "Hindi ka pala lalaki," ang kanyang wika, ang tinig ay may halong pagkabigo at si Rene, sa isang pilyong ngiti, ay tumingin sa itaas, at inilabas ang kanyang dila habang nagsasabi. "Ang mga demonyo ay walang kasarian." Galit na galit ang ating bida at tumaas ang tinig habang nagsalita. Hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ba layunin ni Granher na lipulin ang sangkatauhan?" Si Rene, bagamat tahimik at kalmado, ay marahang sumagot. "Well, tungkol dyan." Inaalala niya ang kanyang ginawa sa nakaraan, ang mga desisyon na naging dahilan ng lahat ng ito. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo, parang kinakalmat ito ng konti, may halong hiya sa kanyang mukha. Ngumiti siya ng mahinahon, ang ekspresyon ay tila nag-aalangan. "Noong panahong iyon, naghahanap lang ako ng lugar kung saan maaari kong gamitin ang aking kapangyarihan ng buo." Habang nakatayo, ipinagpatuloy ni Rene ang pagsasalita, ang tono niya ay may kaunting seryosong pagninilay. "Ang mga nagluklok sa akin bilang hari ng mga demonyo at nagplano ng pagsalakay sa teritoryo ng tao ay, at sa narinig, mababakas sa mukha ng ating bida ang pagkalugmok. Ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwalang gulat, at unti-unting nanghina sa mga sunod-sunod na detalye na ibinubukas ni Rene. Halos hindi nito kayang tanggapin ang mga bagong impormasyon. Muling itinuloy ni Rene ang kanyang kwento, ang boses ay nagdadala ng bigat ng nakaraan. "Ang nagplano ng pagsalakay sa teritoryo ng tao ay ang 4 na demonyong emperador, ang aking mga kawani." Biglang binalot si Rene ng isang matinding lungkot. Habang iniisip ang nakaraan, napansin ng ating bida ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa pagiging matigas ay lamambat ito, puno ng panghihinayang. Sa kabila ng lahat, tila may bigat na matagal nang nakasiksik sa kanyang puso. "Dapat pinigilan ko sila," mahina niyang wika, halos isang bulong sa hangin. "Pero sa totoo lang, hindi ko talaga ginusto." Nagpatuloy siya, ang tinig ay puno ng pagninilay at bahagyang pagsisisi. "Sinunod ko lang ang plano ng 4 na emperador ng demonyo. Naging masaya ako sa paggamit ng aking kapangyarihan, sa paglikha ng pagkawasak." Muling sumagi sa kanyang isipan ang araw ng kanilang pinakamapanghamong laban, ang paghaharap nila ng ating bida. Sa harap ng dragon na hari ng mga demonyo, sa gitna ng isang labanang yumanig sa buong mundo. At sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon para sa isang pangwakas na laban, saad niya, ang mga matay kumikislap sa isang halo ng pangamba at pananabik. Kasama ang pinakamalakas na kalaban, ang banal na mahikang espada. Dahan-dahang napahawak si Rene sa kanyang dibdib, tila tinatanganan ng isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa isang kalmadong tinig, ipinagpatuloy niya. "Pero, para sa 4 na emperador ng demonyo, isa lang akong makina ng karahasan para sa kanilang pananakop." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib bago siya muling tumingin ng mariin sa ating bida. At sa mesensi ng tinig, sinabi niya, "Noong huling laban na yon, ang mga pumatay, sa ating dalawa ay walang duda na." Tumigil siya, saglit na tumingin sa ating bida,
hinahayaan itong lunukan ang bigat ng kanyang mga salita. Kita sa mukha ng ating bida ang pag-aalinlangan, alam niya ang sagot, ngunit nais niyang marinig ito mula kay Rene mismo. At sa wakas, sa isang tinig na puno ng galit, habang ang kanyang mga kamao ay unti-unting pumipintig sa tindi ng damdamin, sinabi niya ng mariing. Iyon ang 4 na emperador ng demonyo. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Daria, sana ay nagustuhan ninyo. Sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.